campus are usually the place where revival begins. And every young people, your first mission is your campus. If you're a student, your first mission is your campus. All those students, yun ang mission mo. Sino po naniniwala? There are students out there, they are in trouble. Hindi lang tayo natutuwa na may relationship tayo sa Diyos. We should be willing to bring all these people to have relationship with God. And that is our mission. Let's bring the gospel to the campus and tell these young people it's time for God to be involved in your life. This is our mission, to win the next generation.
wonderful Sunday, everyone. It's time for our Simbalay. And we want to thank God for giving us this opportunity that we can celebrate His love, His faithfulness, His goodness in our lives. But first, let me welcome our visitors. If this is your first time to be with us, we are so happy that you came. I also believe that this will not be the last of your visit, but I pray this will be the beginning of your connection with us. Get connected with us, and also you're beginning to develop a relationship in Jesus. And of course, let me welcome also every family who are gathering together to join us in our Simbalay. We have several families na nagkauban nato karong adlaw para mag-celebrate sa ato ang Simbalay. But first of all, before moving forward, let me recognize the places and sites sa mga pamilya nga nagkauban nato during this time of our Simbalay. First, we have in Banawa, we have families also in Banawa celebrating our Simbalay today. We have Santa Ana, we have Guadalupe, we have Fatima, we have families from Tabuan, we have from Labangon, Talisay, families from San Remo, we have also families from Banilad, Mandawi, Consolacion, all the way to Talamban, and also inside Villa Leyson, we have families right there. And also we have San Fernando, families from San Fernando. They are always with us in our Simbalay. And also, we have Simbalay here in Elizabeth Juan. So we are so excited to have you, every family and every person, every visitors today. We are so happy that you are here today. But let me give you this verse to encourage all of us so that we can really receive from God today. 2 Corinthians chapter 5:17, it says, "This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun." In John chapter 1 verse 12, it says, "But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." Sa dihang imuhang ihalad ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, the Bible says you become a new person. Ang pulong sa Ginoo wala siya nag-mention of religion, but the Word of God says we need to have a relation with Jesus. We need to develop our relationship in Jesus. So wala ta nag-introduce og religion karong panahon na, but nag-introduce ta og relation diha sa Ginoo. Meaning makig-relationship ta diha sa ato ang Ginoo. Dapat nato na siya masabtan nga walay religion but relation. Okay? So let me encourage you today as you start your Simbalay, give your undivided attention. Have focus on the Word of God. Focus means avoid distraction. Kanang dili distracted ang imong huna-huna. Avoid walking around, avoid talking and eating while listening to the Simbalay. But let me encourage you to stay focused and receive the Word of God today. Avoid also using your cell phone if you are playing. But let me encourage you, stay focused on the Word of God, because I believe just one word from the Lord can change your life. It can transform your life. You'll become a better person. So I encourage all of you to stay focused and just feel relaxed. Just stay in your comfortable seat, but remain focused in our Simbalay today. Okay? So let me pray for all of you. Father, thank you for giving us this opportunity that we can celebrate. We can thank you for all the things that you have done in our lives and even in our families, God. Lord, today, I pray that your presence, oh God, will be with us. I pray, Lord, that you will pour out your Holy Spirit in every home today as they celebrate, oh God, Simbalay.
Lord, let there be healing, oh God. Let there be provision. I declare, Lord, that your Holy Spirit, your presence will manifest in every home, in every family, oh God, because I believe your Holy Spirit can change the lives of every person today. Lord, as the remaining of our time, oh God, till the end of this Simba life, God, I pray that you will speak in every heart today as we receive your word, oh God, and let your name be glorified in Jesus' name. And everyone said, Amen and amen. So let me encourage all of you to stand up to your feet and just join us in singing and worship God with all of our heart. God bless you, and I'll see you in your Simba Life today. Simbahon ka namon, O Diyos. Ikaw lang sa hangtod. Walay laing makalabang nimo. Diyos mo ay katapusan. Simbahon ka, simbahon ka, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, tapos og angyan sa tanan, O Jesus. Simbahon ka namon, O Diyos. Sa tanang panahon ug kahunturan, imong ngalan among himayaon. Ikaw among Diyos nga gamhanan. Simbahon ka, simbahon ka, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, tapos ug angyan sa tanan. Dalaygon ka, awitan ka,
nga gamhanan, takos ug angyan sa tanan. Oh Jesus, Ginoo Jesucristo, way sama kanimo, ikaw lang o Dios. Ang ngalan mo ibayaw ko, hangtod sa hangtod, ikaw lang o Dios. Ginoo Jesucristo, way sama kanimo, ikaw lang o Dios. Ang ngalan mo ibayaw ko, hangtod sa hangtod, ikaw lang o Dios. Ginoo Jesucristo, way sama kanimo, ikaw lang o Dios. Ang ngalan mo ibayaw ko, ikaw lang Ginoo. Simbahon ka, simbahon ka, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, takos ug angyan sa tanan. Dalaygon ka, awitan ka, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, takos ug angyan sa tanan. Simbahon ka, simbahon ka, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, tapos ug angyan sa tanan. Dalaygon ka, awitan ka, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, tapos ug angyan sa tanan. 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 Oh Jesus.
worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the saints will roar at the sound of your name. I sing for joy of the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Jesus, only in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Death could not hold you, the failed door before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again.
is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Oh, my praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Yes, I do. And sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh.
scripture thought for today, let me read to you 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. It says here, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches in the midst of a very severe trial." In a severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Now, the situation of the Macedonian churches, nagaingon diha, they were in severe trial or extreme poverty. Naa diha sila sa tumang kalisod o kapitos o kanang paninahanglanon. But they gave as much as they were able. But they gave, nihatag yapon sila diha sa simbahan tungod kay nagtuo sila nga ang paghatag mao kanay Yahweh nga makalingkawas nila sa kalisod. Mao nang situation diha. They pleaded. In fact, niingon sila din, ingon ang word nga, nihangyo sila sa simbahan nga mohatag diha sa Ginoo. Bisag diha pa sila sa kalisod, bisag diha sa extreme poverty, sa panginahanglanon, but they remain a giver. Nihangyo sila nga mohatag lang yun sila diha sa simbahan tungod kay mao kanay Yahweh nga makalingkawas sila diha sa kalisod. May igsoon dili rason ang kalisod nga dili ka makahatag diha sa Ginoo. In fact, kung naa ka sa kalisod, mo na ang panahon nga muhatag ka diha sa Ginoo. Kaya ang the Bible says, the giving, ang paghatag, mo ka na Yahweh sa pag makalingkawas ka diha sa imuhang kalisod. Giving is the key to your blessing. And I believe giving is not all about money. No, but giving is a lifestyle. Ang pagkamanggihatagon kinaiya sa usa ka tawo. Tungod kay ang tawo manggihatagon, if the person is a giver or a generous person, he always give whenever there is an opportunity to give. Dili na siya mag-struggle kung generous ang tao. Mo na nahitabo po diha sa Macedonia. The Macedonian disciples, they were in severe trial. They were in extreme poverty. But they gave as much as they were able. Nihatag sila biyan pagani sa ilang ability. Entirely on their own, voluntary nihatag sila. In other words, they gave voluntarily and pleaded sa diha sa simbahan, inihangyo sila nga muhatag sila sa ilahang tithes and offering diha sa panalapi. They insisted that despite of their situation, in spite sa ilang panginahanglanon, wala nakapugong sa ilang paghatag diha sa simbahan, paghatag diha sa Ginoo ang ilahang kalisod o ilang sitwasyon. Because they believe that giving is the key nga makalingkawas sila diha sa ilahang sitwasyon. So dili ra sa mga igsuon kung unsa imo situation karon, I believe God will grant sa imong paghatag diha kaniya, ibalik na sa Ginoo nga dili lang ka usa ka pilo, because the Bible says God will return to you 30-fold, 60-fold, 100-fold return. Amen. And I believe kitang tanan gusto nato 100-fold return. No, mo na ihatag sa Ginoo nato, but it will require us to give 100-fold also. Tungod kay mao gyapon na ibalik sa Ginoo kung unsa imong ginahatag, mo na gamiton sa Ginoo nga pinilok-pilo nga panalangin nga iyahang ibalik kanimo. So katong mga Macedonia, naghimo silang remarkable giver tungod kay bisan sa ilahang kapitos, tungod sa ilahang kalisod, they voluntarily give in their own.
nihatag sila. So tanawa daw na imong tapan. Look at the person beside you. Ask him, are you an extraordinary giver? Are you an amazing giver? Manggihatagon ba ka? Because I believe giving is a lifestyle. O ato nang i-develop tungod kay ang Ginoo usa ka generous nga Ginoo. God is a generous God. And I believe kung ato na siyang i-develop sa atong kinabuhi, nga mahihimo ta manggihatagon kanunay, mo share kanunay sa mga panalangin nga ihatag sa Ginoo nato. Being a generous person, being a generous person will always give every time there is an opportunity to give. So ato nang buhaton sa atong kinabuhi, maging maghihatagon ta sa dihang maghatag ta diha sa atong Ginoo diha sa simbahan, ato nang ihatag sa Ginoo nga malipayon diha sa kasing-kasing. Dili pinugsanay, but a cheerful giver mo na gikinahanglan, mo na gipangita sa Ginoo nga maghatag ta nga malipayon ng atong kasing-kasing. O andam na bata nga buhatag diha sa Ginoo. In River of Life, na atong ginahatag nga 10% sa atong income, and then also we have a generous offering nga atong ihatag diha sa Ginoo. Amen. So let's pray. Let's prepare our offering for this day. Lord, thank you for giving us an opportunity that we can worship you with our finances, oh God. Lord, this is an act of worship to you. So I believe, God, nga tanang mahatag karon, Lord, acceptable kanimo, oh God, because Lord, you are worthy of this giving, oh God. Lord, and I pray, Lord, kung sa imo ginahatag karon, imo kaning ibalik ka namo ang 30, 60, and 100-fold return, oh God, nga wala na masudlad tungod kay ang panalangin nagaawas-awas diha sa among kinabuhi. Lord, di lang kami gusto nga panalanginan, but Lord, imo ming gamiton nga kami usab mahimong panalangin sa uban sa mga kinahanglan, o God, amo ka nang ibalik kanila o amo nang itabang kanila, o God, ang panalangin nga imong ginabuo sa amo ang kinabuhi, sa among pamilya, sa among panimalay. God, let there be provision sa dihang muhatag kami. Let there be provision, let there be healing, let there be blessing. Lord, sa tanan nga kinahanglan karon, o God, so in every areas of their lives, Father, I pray, Lord, nga imong i-grant nila kung sa mga desires sa ilang kinabuhi. Father, we pray that as we give today, Lord, let your name be glorified in our lives. In Jesus' name. And everyone said, Amen and Amen. So also, makita nimo ang ato ang mga accounts din ha. Kung nakinahanglan ka mga mo transfer online, you can see different accounts in your screen and you can send your offering to us. God bless you as you give. Maayong adlaw mga kaigsunan, lain na usad kini nga higayon nga makatuon kita sa pulong sa Dios. Sa dili pa gusto ko magpahinumdom og mga pipila lang ka mga pahinumdom kaninyo. Karong adlaw, isulti karong adlaw. Karong adlaw ikawalo na ka adlaw sa atong prayer and fasting. Nagsugod ta last week og gaganiha ikawalo na natong adlaw sa atong pag-ampo ug sa atong pagpuasa. Sa mga nag-ampo kauban nato gikan pa last week, God bless you. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Padayon ta sa pag-ampo. Isulti padayon ta sa pag-ampo. Padayon ta sa pagpuasa. Ato yung padayonon kini hangtod sa katapusan sa bulan sa Hulyo until July 31. Kay we made a commitment. We will pray and fast for 12 days gikan ni adtong July 20 hangtod July 31 atog yung pangayoon sa Ginoo
nga kining atong pamilya o atong mga suod nga higala ato ni silang makabig paduol sa Ginoo aron nga mga lagad sila sa Ginoo. So padayon ta sa pag-ampo katong wala maka-apil sa first week, pwede gihapon mo apil sugod karong adlaw ang fasting nya ugma sa buntag mag-ampo gihapon ta. Kay dili gyud nato ni undangan hangtod nga tubagon kita sa Ginoo. Amen. Sa July 29 hangtod July 31, Martes, Miyerkules ug Huwebes, mao ni ang atong gitawag og Nights of Fire. We will give you more details. Magpahibalo mi kung asa ta maghimo niini og ato ning buhaton sa gabi, magsugod tingali mga alas 6. We are still looking for a venue din magkatigom tang tanan ng mga taga River of Life. Unya sulod sa tulo ka gabi, we will just seek the Lord in prayer, magsimba ta, magworship ta, magampo ta. Sulod sa tulo ka gabi atong pangayoon ang presensya ug ang gahom sa Dios nga muuban nato kay mauni ang sikreto nga mahimo tang epektibo sa pagkabig sa atong mga paryente, atong pamilya ug sa atong mga suod nga higala. Mao ni ingon ni Ginoong Hesus sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 49. Luke 24:49. Ingon niya sa iyang mga tinunan, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gisaad sa akong amahan. Apan ayaw una kamo pagbiya dinhi sa Jerusalem samtang wala pa ninyo madawat ang gahom. Isulti gahom. O ang iyang instruction sa iyang mga tinunan, sa dili pa sila manglakaw para magwali sa pulong sa Ginoo, iya silang gipahinumduman nga magpabilin usa sa Jerusalem, ilang paabuton ang pag-abot sa Espiritu Santo, kay ingon niya, wala pa ninyo madawat ang gahom nga gikan sa langit. Sa dihang mapuno ang iyang mga tinunan sa Espiritu Santo, makadawat sila og gahom gikan sa langit. Og ang ilang pagpangabig og kalag, dili pinaagi sa ilang kaugalingong kusog, kundi pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So kining atong conquest, dili ni siya ordinary conquest. Kinahanglan kining atong conquest karong August 1 to 12, mahimo ning supernatural conquest. Nganong supernatural? Tungod kay ang gahom sa Espiritu Santo, magapuno kanato ug ang presensya sa Ginoo magauban kanato sa dihang ato ng kabuoton, atong pamilya, atong paryente, atong mga suod nga higala, atong mga classmates sa eskwelahan, atong mga office mate kauban sa trabaho, atong mga silingan, ato ni silang kabuoton, ato silang dadon paduol sa Ginoo, aron mga lagad sila sa Ginoo. Og mo nga rason nganong maghimo tag tulo ka gabi nga Nights of Fire, kay magpapuno ta sa Espiritu Santo ug atong dawaton ang gahom nga gikan sa langit aron inig pangabig nato ubanan ta sa Ginoo ug mahimo tang malampuson pagdala kanila paduol sa Ginoo. Amen. So ayaw pakyasa kining tulo nato ka gabi nga Nights of Fire, July 29, 30 ug 31. Mag-announce ta kung asa nato ni pagabuhaton kay nangita pata until karon og available nga venue na atong magamit. Og katapusan nga pahinumdom, kaning atong mga ginaampo kada adlaw, sukad pa last week hangtod karon hangtod sa katapusan sa July, kining atong ginaampo kada buntag nga pamilya, paryente og mga suod nga higala, ang atong buhaton karong simanaha, ingna karong simanaha. Ang atong buhaton ani kanila ato ni silang alagaran. Let us serve them. Ato ni silang panalanginan. Let us bless them. Magpakita ta og mga maayong buhat para kanila. Mangita ta og paagi nga makatabang ta kanila. Mo na hatag nga instruction ni Bishop Rial nato. Ato silang i-bless, ato silang i-serve, ato silang i-show kindness, og ato silang tabangan. Kay kung ato ning buhaton, mao ni preparasyon nato pagpangandam sa atong pagkabig kanila. Kay ang epektibo nga pagpangabig og kalag kanang duna kay lig-on og suod nga relasyon sa imong paryente, sa imong pamilya og sa imong mga suod nga higala. So
So ato ning buhaton no, padayon tag-ampo hangtod sa Miyerkules or Huwebes, July 31, pagka July 29, 30 ug 31, anang Martes, Miyerkules ug Huwebes sa gabi, magtigom ta, anya magdayeg, magsimba ta sa Ginoo, magpapuno ta sa Espiritu Santo. Unya karong simanaha atong alagaran, atong hibuhatan og mga maayong buhat, atong tabangan sila, ngita tagpaagi nga makatabang ta nila kay preparasyon ni para sa malampuson nga pagkabig sa atong mga pamilya o atong mga suod nga higala. I have been repeatedly saying, I have been emphasizing this, nga ang atong priority, ang ato yung unahon sa pagkabig ug kalag, ang atong pamilya o ang atong mga suod nga higala. Our priority in winning souls is our family and our friends. Isulti family, isulti friends. Mao ni atong unahon, mao ni sila atong yung priority sa atong pagkabot sa pagpangabig og kalag. Kay mao ni atong nakita nga pattern sa Bible. Nag-ingon ang Bible si Andrew sa dihang iyang nahimamat og iyang nakit-an o giingnan siya ni Ginoong Hesus, sunod ka kanako, uban ka kanako. Ang iyang unang gibuhat, ingon na Biblia, the first thing he did, iyang gipangita, ang iyang igsuon, he looked for his brother Simon Peter. Ikaduha, ingon na Bible, iyang gisultihan si Simon Pedro, kabahin ni Ginoong Hesus. O ikatulo, iyang gidala ang iyang igsuon, iyang kapamilya, iyang gidala ngadto kang Ginoong Hesus. Iyang gipangita, iyang gisultihan o iyang gidala. Isulti, gipangita, isulti, gisultihan o gisulti, gidala. O mo ni ang tulo ka butang iyang gihimo, gipangita, gisultihan o iyang gidala ngadto kang Ginoong Hesus. Pagkasunod adlaw, si Philip na usab ang nakakita kang Ginoong Hesus. Nagkit-anay sila o giingnan po ni Ginoong Hesus, come and follow me. Kuyog ka kanako. O ang gihimo ni Philip, ingon ng Bible, iyang gipangita, iyang higala nga si Nathaniel, iyang gisultihan, o iya pong gidala ngadto kang Ginoong Hesus. So munay atong pagabuhaton, no, karong August 1 to 30, ang ato yung priority, atong pamilya, o atong suod nga higala, ato silang pangitaon, ato silang kabuoton, ato silang sultihan, o ato silang dadon kang Ginoong Hesus. Amen? Amen? Do you really want your family and your friends to be saved? Gusto ba nato ang atong pamilya o ang atong mga suod nga higala, maluwas sila, makabig sila og mga lagad sa Ginoo? Nagtuo ko nga maunay atong gusto. Kay nag-ingon ang Acts 16:31. Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, and along with everyone in your household. Salig o tuuhi ang Ginoong Hesus. Kay ingon ng Biblia, maluwas ka, ikaw o ang imong pamilya. So ang plano ug ang kabubuton sa Dios, dili lang kita ang maluwas, ang plano ug kabubuton sa Dios, gusto niya atong tibuok pamilya maluwas. Amen. Kung ikaw nakasinati sa kaluwasan, kung naidawat na nimo si Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, gipasaylo na kaniya sa imong mga sala, nakaangkon na ka og kinabuhing walay katapusan. Ang gusto sa Ginoo dili lang ikaw ang maluwas, kundi imong tibuok pamilya usab maluwas. Amen. Mao na nga ang atog yung desire, ingna our desire. Isulti pagbalik, our desire. Our desire should always be, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Mao nang atong gitinguha nga kita ug ang atong tibuok pamilya mga lagad sa Ginoo. Kay ngano mao na iyang plano, mao na ang iyang kabubuton. Dili ta mosugot, ingna dili ko mosugot. Dili ta mosugot nga dili maluwas, dili ta mosugot nga dili mga lagad ang atong pamilya ug ang atong mga suod nga higala. Ato gyoning pangayuon sa Ginoo ug ato jong paningkamutan nga ato silang makabut, ato silang madala paduol sa Ginoo aron nga mga lagad sila sa Dios
sa tibuok nilang kinabuhi. Ang pangutana mauni, what shall we do? Unsa may atong buhaton in order for our family and our friends to be saved? Nindot na siya nga pangutana. Unsa may atong buhaton aron nga atong makabig, atong madala paduol sa Ginoo og mga lagad sila sa tibuok nilang kinabuhi. Atong basahon ang Mark chapter 2 verses 1 to 12. Kay dinhi sa Mark chapter 2 verses 1 to 12, dunay mga prinsipyo, dunay mga kamatuoran. Ako ning gitawag mga susi sa madaugon o malampuson nga pagkabot sa atong pamilya para sa Ginoo ug aron ato silang madala paduol sa Ginoo ug mga lagad sila sa Dios sa tibuok nilang kinabuhi. Sige, atong basahon Mark chapter 2 verses 1 to 12 mo na giingon sa Bible. When Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that he was back home. Soon the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room even outside the door. While he was preaching God's word to them, 4 men, pila daw katao? Isulti 4 men. 4 men arrived carrying a paralyzed man on a mat. Unsa daw ang gibit-bit o giyayungan sa upat ka lalaki? Tao nga paralyzed. They could not bring him to Jesus because of the crowd. So they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. Look at verse 5. Seeing their faith, pakakita ni Ginoong Hesus sa pagtuo sa upat ka lalaki, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." But some of the teachers of the religious law were sitting there. They thought to themselves, "Who is he saying? Or what is he saying? This is blasphemy. Only God can forgive sins." Jesus knew immediately what they were thinking, so he asked them, "Why do you question this in your hearts? Is it easier to say to the paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or 'Stand up, pick up your mat, and walk'? So I will prove to you that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins." Then Jesus turned to the paralyzed man and said, "Stand up, pick up your mat, and go home." And the man jumped up, grabbed his mat, and walked out through the stand onlookers. They were all amazed and praised God, exclaiming, "We have never seen anything like this before." Wala pa kita kakita og sama niini nga panghitabo sukad pa kaniadto. Dinhi atong makita dunay lima ka yawi nga atong maggamit kini nga mga yawi aron atong madala ang atong pamilya o ang atong mga suod nga higala kang Ginoong Hesus. 5 effective keys to win our family and our friends to Jesus. Number 1, here's the first key. Kung gusto nato makabig nato atong pamilya, pila ninyo gusto ninyo makabig inyong pamilya? Kung gusto nato makabig ang atong pamilya ngadto sa Ginoo, og makabig atong mga suod nga higala ngadto sa Ginoo, ang unang yawi timani kini, we must genuinely care for them. Isulti genuinely care. Mao nay unang susi, dapat do na tay tinud-anay nga pagpakabana sa atong pamilya o sa atong mga suod nga higala kung gusto nato nga makabig sila nga sa Ginoo. This paralyzed man would have not been healed if his 4 friends did not genuinely care for him. Kining paralitiko, wala ni mamilagruhi, dili ni siya makalakaw kung wala nagpakabana ang iyang upat ka mga suod nga higala. Now, how do we know his 4 friends genuinely cared for him? Unsa may ilhanan nga dula joy tinud-anay nga pagpakabana ang iyang upat ka mga higala? Unas tanan ato makita, they will not be carrying him from where they came to where Jesus was.
Dili to nila yayungan ang paralyzed kung asa man sila nagikan, paingon ngadto kung asa si Ginoong Hesus anang balaya nga iyang giantuan. Wata kabalo pila ka kilometro, pila ka oras ang ilang gibaktas nga pagpasan sa atong ilang amigo, madala lang nila ngadto kang Ginoong Hesus. So kanang ilang paghago, kining ilang pagsakripisyo, ebidensya ni nga doon na gid sila tinud-anay nga pagpakabana ni ining paralitiko. They look for a solution to bring him right in front of Jesus, even if they could not get inside the house. Kay ingon ang Bible, pag abot nila dito, puno ang balay, di sila makasulod, pero wala sila niingon, manguli na lang ta. Nangita din silang paagi na ilang madala kining bakol, diha gyud atubangan ni Ginoong Hesus aron nga mamilagruhan og makadawat siya sa iyang kaayuhan og makalakaw siya. Ingon ana ka matinud-anon, diha gid sila tinud-anay nga pagpakabana niining bakol nga naghago sila og nangita silang paagi nga madala nila atubangan kang Ginoong Hesus. Listen, tingali ka ng imong pamilya dili masakiton. Tingali ka ng imong suod nga higala, dili masakiton. Okay ra ilang panglawas. Wala tingali sila problema sa ilang lawas, pero kadaghanan nila doon na sila problema sa ilang bulsa, masakiton ilang bulsa, or masakiton ilang kasing-kasing, napuno sila mga kahiubos, kaligot-got, pagdumot. Dili sila makaangkon og kaayuhan sa ilang kasing-kasing, di sila makaangkon og kaayuhan sa ilang bulsa, hangtod nga ato silang madala panduol sa Ginoo. Ang kadaghanan sa atong pamilya, kadaghanan sa atong mga suod nga higala, dili tingali masakiton sa ilang lawas, pero wala sila'y kapasayloan sa ilang mga sala. Ug makaangkon lamang silang kapasayloan. Makaangkon lamang sila og kaluwasan kung ato silang dadon paduol sa Ginoo. Mao ni gibuhat sa upat ka higala nga dunay tinud-anay nga pagpakabana sa bakol. Ilang gidala ang bakol paduol kang Ginoong Hesus. Og ang Ginoo nay bahala nga miayo kaniya og nakalakaw siya. Ang atong responsibilidad para madala nato ang atong mga suod nga mga higala og atong pamilya paduol sa Ginoo aron nga makaangkon silang kaluwasan, aron makaangkon silang kapasayloan sa ilang sala, kinahanglan magbaton ta og tinud-anay, isulti tinud-anay. Tinud-anay nga pagpakabana nga madala nato sila padala sa Ginoo. Dunay panultihon, nag-ingon, people will not care how much you know until they know how much you care. Pag tinud-anay ta nga nagpakabana nila, ila nang mabati ang atong paghigugma, ang atong pagtagad nila basta tinud-anay ang atong pagpakabana. Mauna nga kung ato silang dadon sa Ginoo, dili sila makabalibad kay tinud-anay ang atong pagpakabana kanila. Romans 15 verse 2, nag-ingon ang Bible, we should all be concerned about our neighbor and the good things that will build his faith. I have a question, na ako'y pangutana. Do you have a real concern for your family and for your friends' eternal destiny? Doon na ba kay tinud-anay nga pagpakabana para sa eternal destiny sa imuhang kapamilya o sa imong suod nga higala? Amen. Hinumdumi, people will not care how much you know until they know how much you care. Ang unang susi, the first key to win our family, the first key to win our close friends to Jesus is our genuine care for each one of them. Ang ato dyong tinud-anay nga pagpakabana. Kay kung tinud-anay ta nga may pagpakabana nila, musakripisyo ta. Mangita gyud tag pamaagi nga ato silang madala paduol sa Ginoo. Can you imagine pila ka oras nilang giyayungan? Unya pag abot pag nila dito puno kayo ang balay, dili lang puno, ingon ang Bible nga bisan sa gawas dunay daghang mga tao pero wala sila nag-discourage. Kay bamugon silang gibuhat, nangita silang paagi, misaka silang ngadto sa atop, unya ilang giablihan ng atop
ambot og nasuko butong tag-iya sa balay. Pero kining upat dili gyud mapugngan. They were unstoppable. Why? Because they have a genuine care for their friend. Naa sila'y tinud-anay nga pagpakabana sa ilang amigo nga mamilagrohan sa Ginoo. O the only way nga mamilagrohan ni sa Ginoo kung ilang madala ngadto kang Ginoong Hesus. So ang unang susi, genuine care for our family and our friends. Tinud-anay nga pagpakabana para sa atong pamilya o para sa atong suod nga higala. Amen? Amen. Ag nagtuo ko, kitang tanan, ikaw gako o kanang imong tapad, kanang imong naa sa atubangan, kanang naa sa imong likuran, kitang tanan nga namati karon na atay tinud-anay nga pagpakabana para sa atong pamilya o para sa atong suod nga higala nga madala nato ni sila ngadto sa Ginoo kay si Ginoong Hesus mo'y kasulbaran sa tanan nilang problema sa kinabuhi. Hallelujah. Ang ikaduha nga yawit, the second key so that we can successfully win and bring our family and our friends to Jesus, din niya atong makita nga ang ikaduhang susi, we must truly believe. Kinahanglan mo tuog yun ta that Jesus would save them. Kinahanglan kita ang unang mutuo nga kining atong pamilya, ang atong mga suod nga higala, maluwas ni sila kung ato ni silang madala ngadto sa Ginoo. Kay balo mo, dunay mga tao, sometimes the hardest people to believe for a drunkard or a gambler or a womanizer or even a drug addict would be saved are the family members themselves. Ang mga tao usahay nga dili motuo nga ang ilang paryente nga palahubog, ilang paryente nga drug addict, ingon nila dili na maluwas. Ang mga unang tao nga dili motuo usahay ang mga kapamilya rapod, ang kanang mga suod rapod nga higala, because they know them too much. Nailhan naman gud nila pagayog unsa na jud kalawom ang bisyo aning tawhana, nailhan na nila unsa jud kagahi ang ulo nining anaka ug unsa jud ka palahubog kining amahan, usahay sila mismo wala nay pagtuo nga mausab pa ug makabig pa diha sa Ginoo. They have no faith to believe that these people can be saved and can be changed, can be transformed for a better life. Pero kining upat kahigala, these four friends, they believed Jesus could heal the paralytic. Tingalig himatsyonon na kato nga bakol nga dili makalakaw. We didn't know how long he had been paralyzed. It didn't matter to them how long he has been paralyzed because for them, pag ilaning madala kang Ginoong Hesus, mamilagrohan ni siya ug makalakaw ni makaangkon sa kaayuhan ug mabago ang kinabuhi ug makalakaw ug makasugod pagpangalagad sa Ginoo. So it doesn't matter how long your family or your friend has been addicted to drugs. It doesn't matter kung how long na siyang nagapos sa makahubog ng mga ilimnon or tingali naggapos na sa bisyo sa pagpanigarilyo o tingali sa drugs. It doesn't matter kung pila na siya katuig na bayot o pila na siya katuig na tumboy. Walay imposible sa Ginoo. Isulti, walay imposible sa Ginoo. Amen? The Bible says, 2 Peter chapter 3 verse 9, God does not want any person to be lost. Ingon sa laing version, it is not the will of God for any person to perish. Dili niya gusto nga bisan kinsa malaglag. God wants every person to change his heart and stop sinning. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga kada usa ka tawo mausab ang iyang kasing-kasing ug muundang na sa pagpakasala. Hebrews chapter 7 verse 25. Ingon ang Bible, Jesus is able now and always. Isulti, now and always. Kano sa daw? Now and always. Makahimo si Ginoong Hesus karon ug sa kanunay. Unsa iyang mahimo? To save those who come to God through Him. Bisan kinsa nga moduol kang Ginoong Hesus. Ingon ang Bible,
makahimo siya karon og sa kanunay pagluwas, pagpasaylo ni anang imong pamilya, imong paryente or imong suod nga higala nga nanginahanglan og kapasayloan og kaluwasan. Hallelujah. So ang ikaduha nga susi, kinahanglan ikaw ug ako, kita nga mukabot nila, kita nga magdala kanila paduol sa Ginoo, kita ang unang mutuo nga kining atong pamilya, kining atong suod nga higala, kining atong classmate, kining atong office mate, kining atong silingan, kining imong igagaw, bisan unsa pay bisyon niana, ikaw mo'y unang mutuo nga maluwas ni siya kung imo na siyang madala sa Ginoo. Amen? So ang una, dapat doon na tayo tinud-anay nga pagpakabana. Ang ikaduha, unsa gani, dapat mutuo ta nga maluwas ni sila basta ato ni silang madala sa Ginoo. Amen. Adto ta sa ikatulo nga Yahweh, ang mahimutang malampuson sa pagkabig nila nga madala nato sila paduol sa Ginoo. Ang ikatulo nga Yahweh, we must bring them to the Lord. Ato gini silang dadon paduol sa Ginoo. Tingali ang uban ani nila, prejudice ni sila sa ilahang pagtuo, sa atong pagtuo. Maingon sila, protestante manggugka, born again manggugka, dili lang ko muuban kanimo. Maybe they are religious and they are die hard to their religion. Kanag yung grabe gud sila ka-religyoso, nga murabag lisod jud ni sila dadon paduol sa Ginoo. What you can do, ang una nimong buhaton is first, sa ako nang giingon kaganiha sa nagpainumdum ko is develop a healthy relationship with your family, develop a healthy relationship with your friend, kanang imong mga ginaampo na imong dadon sa Ginoo. Karon pa lang daan, mag-develop na ta og healthy relationship kanila. Ato silang tabangan, ingna-tabangan. Ato silang tabangan kung unsay ilang mga kakulian nga giatubang karon, unsay mga problema nga ilang ginaatubang, pag-ampo ta sa Ginoo, mangayo ta sa Ginoo og kaalam, unsay mga pamaagi nga atong mahimo nga matabangan nato sila, nga mapanalanginan nato sila, nga maalagaran nato sila, nga makapakita ta og mga maayong buhat para kanila. Kay mo ni makapahumok sa ilang kasing-kasing, mo ni makapaable sa ilang kasing-kasing, nga sa dihang ato na silang dadon paduol sa Ginoo, dili sila mobalibad. Amen. Let's help them meet their needs, kay ang lig-on nga relasyon makatabang kaayo ni nga madala nato sila paduol sa Ginoo. Ang huyang, ang luyang nga relasyon dili kayo ni makatabang nato pagdala kanila paduol sa Ginoo. Mauna nga tabangan nato sila, ingatabangan nato sila. Ikaduha nga atong mahimo, so gikan karon hangtod sa August, pwede pod nga ato silang suginlan. Let's tell them about what the Lord has done in our lives. Let's share our personal testimony. Okay. Naay istorya sa Bible sa John chapter 4, katong Samaritan woman. Katong ingon ang Bible, 5 na kabana ang milabay siyang kinabuhi, sa wala pa sila ilhanay ni Ginoong Hesus, sa wa pa niya nahimamat si Hesus dito sa Atabay. Pero pag abot niya dito sa Atabay, nagkailanay sila ni Ginoong Hesus. Ingon ni Ginoong Hesus, ang lalaki nga imong gikapuyo karon, ikaunom na to nga lalaki, dili na gani niya bana, kalib-in ra niya. Nakuratan ang maong balo, ang maong Samarianhon nga babae, nganong kay balo si Ginoong Hesus. To cut the story short, nagingan ng Bible nga nituo siya kang Ginoong Hesus, o pagkahuman niya na, mibalik siya ngadto sa iyahang lungsod sa Samaria, o iyang gisuginlan ang iyang mga silingan. Unsa iyang gibuhat? Ingon sa John chapter 4, iyang gisultihan iyang mga silingan, kabahin ni Ginoong Hesus, o unsay gisulti o gibuhat ni Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. Unya wala lang niya gisultihan, ingon niya, dali mangadto kita kang Ginoong Hesus. O kung imo nang basahon, nag-ingon diha ang pulong sa Ginoo sa John chapter 4 nga daghan sa mga Samarianhon ang mituo kang Ginoong Hesus tungod sa testimony sa Samaritan woman. Tungod kay nagtestify siya,
tungod kay nagpamatuod siya kung unsay gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Daghan sa iyang mga silingan ang iyang nadala ngadto kang Ginoong Hesus og mituo sila kang Ginoong Hesus. Nakaangkon silang kapasayloan sa ilang mga sala. Nakaangkon silang kinabuhing walay katapusan. Nakaangkon silang kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Kay ngano? Dunay misugid kanila, dunay nagpamatuod kanila kung unsay gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. So dunay gibuhat si Lord sa imong kinabuhi. Dunay gibuhat si Lord sa akong kinabuhi. Mga maayong butang nga iyang gibuhat kanato, ato nang isugid ngadto sa uban. Kaya ang atong personal testimony maggamit na para pagkabig sa atong pamilya o sa atong mga suod nga higala. Naa pa ba ka diha? Amen. So sa atong una nga susi, kinahanglan do na tay tinud-anay nga pagpakabana aron atong makabig ang atong pamilya o atong mga suod nga higala. Ikaduha, dapat mutuo ta nga kini sila maluwas, kini sila mausab, kini sila mudawat sa Ginoo, kini sila mga lagad sa Ginoo. Dapat kita ang pinakauna nga mutuo. Kay dili ni sila mutuo sa Ginoo, kung ulas tanan kita mismo dili ta. Do not be discouraged. Pangayo og tabang sa Ginoo, pangayo og wisdom sa Ginoo. Lord, unsay akong buhaton aron ako ni siyang madala. Tingalig nagpagahi-gahi siya siyang ulo. Padayon og ampo og padayon og puasa. Dunay miingon walang matigas na tinapay sa mainit na kape. In other words, walay gahi nga kasing-kasing para sa usa ka tawo nga magampo ug magpuasa para sa kaluwasan niya. Amen. Sa Luke chapter 14 verse 23, ingon ni Ginoong Hesus, the Master said, "Then go to the country roads, whoever you find, drag them in." Guyura sila, dada sila. Ayaw sila taga-igrason nga dili nimo madala sa Ginoo. Kay ngano, ang pagpangabig og kalag, soul winning is not optional. Soul winning is compulsory. Muna ayaw og sugot nga karong Agosto, dili nimo madala ang imong pamilya sa Ginoo. Kung magampo ka, kung magpuasa ka, kung mangayo kag tabang sa Ginoo, tabangan ka ni Lord kay iyang gusto maluwas imong pamilya. Iyang gusto maluwas ang imong suod nga higala. Naantabangan ka ni Lord nga madala ni nimong imong pamilya ug imong mga suod nga higala. Kay ang pagpangabig ug kalag dili ni siya optional. This is compulsory. Muna nga kitang tanan sa River of Life mangabig ta sa atong pamilya o sa atong mga suod nga higala. Ang ikaupat nga susi aron atong makabig atong pamilya ug atong mga suod nga higala ngadto kang Ginoong Hesus, mao ni ikaupat, we must overcome any obstacle or hindrance in bringing them to Jesus. Dunay mga babag, dunay mga kakulian, pero dili ta magpapugong. Amen? Ato yung i-overcome, atong daugon kung unsa may mga kalisdanan, unsa may mga kakulian, unsa may mga babag. These four friends did not care if they had to carry the paralytic for hours to get to Jesus. They did not stop and returned home upon knowing that the house is full up to the front door. Pag abot nila dito, puno, hangtod sa gawas, daghang tao, pero wala sila na discourage. So, kung gusto nato nga madala ang atong pamilya o ang atong suod nga mga higala, listen, bisan og dunay mga babag, dili ta magpapugong. Lately, nagsigig ulan og daghang baha, pero dili na magpapugong nato. Kay ngano, doon na tayo tinud-anay nga pagpakabana para nila. Ikaduha, nagatuo ta nga maluwas ni sila. Mauna nga dili ta magpapugong sa mga kakulian, sa mga babag. Ato ni silang adtuan ug ato ni silang dadon paingon sa Ginoo. Amen? We must not allow any discouragement to stop us. Kay ngano, ingon ang pulong sa Dios, 2 Peter chapter 3 verse 9. God is patient. Ang Dios mapailobon. So dapat mapailobon punta. God is patient because He wants everyone to turn from sin and no one to be lost.
mapailobon ang Ginoo para sa atong mga paryente nga dugay nang nagpaabot ang Ginoo nga muduol ni sila, pero wala man sila miduol kay mga paralitiko sila spiritually. Nagkinahanglan nga dunay mutabang nila nga magdala paingon sa Ginoo. Og ikaw ug ako ang mutabang sa atong paryente. Ikaw ug ako ang mutabang sa atong pamilya. Ikaw ug ako ang mutabang sa atong mga suod nga higala na ato silang dadon paduol sa Ginoo. Amen. Dunay mga babag, dunay mga kakulian, pero dili ta magpapugong niya. We must overcome all obstacles and all hindrances. And the last key, we must be willing to pay the price. Isulti, pay the price. Dapat andam ta mubayad sa price. Price of sacrifice. Ang price para madala nato sila sa Ginoo, ang bili, ang bayad aron nato sila madala sa Ginoo, price of sacrifice, so that we can bring them to Jesus. Willing ta nga mo hago, willing ta nga mahasol ta, willing ta nga magsakripisyo ta. Kining upat ka higala, dili ni sila mga pastor, dili pod ni sila mga pari, dili ni sila mga clergy, gitawag ni sila og mga laymen, mga ordinaryong tao. Pero doon na sila'y tinud-anay nga pagpakabana. Doon na sila'y pagtuo nga maluwas kining bakol o mamilagruhan makalakaw kining bakol. O ilang gidala, bisan og layo, bisan og daghang tao, bisan tingalig init, bisan tingalig kapoy, gi-overcome nila tanang mga babag, tanang mga kalisdanan. Madala lang nila kining bakol ngadto kang Ginoong Hesus kay nagtuo sila mamilagruhan. O mibayad sila sa presyo sa pagsakripisyo, the price of sacrifice. Mao nga kining tawhana, kining bakol na milagruhan, nakalakaw, nagsunod, nagsugod pagsunod kang Ginoong Hesus kay dunay upat ka mga suod nga higala. Makaigsuonan ang atong pamilya, ang atong mga suod nga higala. Gusto sa Dios maluwas na sila. Kaya ngano ingon tong atong gibasa kaganiya, kung ikaw mutuo maluwas ka ug ang imong tibuok pamilya. Pero kinahanglan unas tanan do na tay pagpakabana para kanila. Tinud-anay gyud nga pagpakabana. Ikaduha, dapat do na tay pagtuo nga maluwas ni sila, mausab ni sila, mga lagad ni sila sa Ginoo. Ikatulo, ato ni silang dadon. Dili lang nato iampo, dili lang nato sultihan. Ato gid silang giyahan nga madala sa Ginoo. Ikaupat, willing ta mo overcome sa tanang mga babag. Dapat unstoppable ka. Di jud ka musugot nga dili madala. Dapat determinado ka sa imong kasing-kasing. Lord, mao na gini, today is the day of their salvation. Not next month, not next year, but karon adlaw, karong simanahan, mao nay panahon nga madala nako akong paryente ug akong suod nga higala sa Ginoo. Kung unsa may presyo, kung kinahanglan ako siyang kuhaon, kung kinahanglan ako siyang pakanon, kung kinahanglan akong itaksi, kung kinahanglan akong imaksim, whatever is the price of sacrifice, ato ng bayran, aron nga madala sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Kinsay excited nga mauna ni ang panahon, atong pamilya, imong ginikanan, imong igsuon, imong igagaw, imong barkada, imong classmate, imong BFF, tingali gikag elementary, high school, college, kamo gyud mo kauban kanunay. Mao ginay imong suod kay higala. Mao na ning panahon nga madalaan nimo siya diha sa Ginoo. Amen. Excited ko. So do not forget, July 29, 30, and 31, magpapuno ta sa Espiritu Santo aron ang presensya ug ang gahom sa Ginoo kauban nato. Pagka August 1 to 12 kada adlaw, kada mga naa sa atong listahan atong giampo, ato na silang pakingkitaan, ato na silang suginlan kung ano sa gibuhat ni Lord sa atong kinabuhi, ug ato silang dadon paduol sa Ginoo. Amen. Gusto ko magampo kanimo nga nakig-uban karon na mati sa pulong sa Ginoo ug nagtinguha nga imong pamilya ug imong suod nga higala madala nimo sa Ginoo. Magampo ta. Lord, salamat kayo nga ang imong pulong buhi, tinuod ug dili mapakyas. Kung nahimo Ginoo sa upat ka higala
nga gidala nila ang ilahang suod nga amigo nga bakol Ginoo paralitiko dili makalakaw. Ilang gidala paduol sa Ginoo mao nga namilagruhan, nakalakaw og nangalagad usab kanimo. Lord, salamat nga ako og ang akong igsuon karon tagaan minimo Ginoo og tinud-anay nga pagpakabana para sa among pamilya, para sa among mga suod nga higala. Pagpakabana Ginoo para sa ilang eternal destiny. Mao nga amo silang dad-on nga na kanimo. Lord, nagatuo mi sa tibuok namong kasing-kasing nga kini sila mabago, nga kini sila Ginoo maluwas, nga kini sila maghinulsol og mudawat sa imong kapasayloan para kanila. And Lord, mabago ilang kinabuhi. Og maningkamot mi Ginoo, mangita mig paagi, dili mi ma-discourage, dili mi maluya, dili mi mga tarungan, kundi Lord motuo gid mi nga amo silang madala diha kanimo ug mangita kami mga pamaagi. Bisan kun unsa ka dako ang babag ug hagit Ginoo, dili mi maluya. We will overcome all the hindrances and we will pay the price of sacrifice. Maghago mi Ginoo aron amo silang madala. Lord, salamat nga daan na kining among ginaampo o kining among pagadadon diha kanimo makaangkon og kabaguhan ug kapasayloan ug kinabuhing walay katapusan. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Amen and amen. Sa dili pa ta matapos, pahinumdum ko, pagtapok ko sa mo diha, pag-istorya-storya mo kabahin sa mensahe nga atong nadawat karong adlaw. Unya pag-ampo mo ni anang mga iampo ninyo kanang mga pamilya ug suod nga higala, na sige na ninyo ampo sa pagtapok mo diha tingali tulo-tulo. Pag-sharing mo, pagkahuman, dad sa pag-ampo ka ng inyong mga gustong kabigon sa Ginoo. Unya, ayaw kalimot, karong 29, 30 o 31, Martes, Merkules o Huwebes sa gabi. Magtapok ta, kay magpapuno ta sa Espiritu Santo, mudawat ta sa iyang gahom. Kay pagka-Biyernes mo'y unang adlaw sa atong pagkabig sa atong pamilya o sa atong mga suod nga higala. God bless you. We will see you next Sunday, face-to-face ang atong panimbahon adto sa Sendet alas 2 sa hapon. Pwede ninyong dadon, imbitara ang imong pamilya o imong higala nga imong gisigig ampo. Dada sila sa atong panimbahon kay tagaan naton sila gigayon nga mudawat kang Ginoong Hesus nga ilang Ginoo manluluwas. Excited kayo po sa mga ani, sa mga milagro nga pagabuhaton sa Ginoo karong panahon sa atong conquest. God bless you. We will see you on July 29, 30, and 31. Hangtod may gininhawa, pagasimbahan ka, tumutog himaya, kanimo lang. Diyos nga gamhanan, Diyos nga balaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinungtan, huwag katapusan, hallelujah, hallelujah. O pagkanday doon ka, pag-awitan ka, pag-abayamon ka, hallelujah, hallelujah. Hangtod may gininhawa, pagasimbahan